Hello everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa malayo, isang napakalaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. At sa inyong lahat po, dasal ko ang inyong tagumpay ngayong 2026 at magandang kalusugan kasama na ang mga mahal natin sa buhay. Sa mga bago pa lang, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-click yung notification bell para lagi kang mauuna sa mga kaabang-abang na vlogs at live na mayroon tayo dito sa YouTube channel natin. Bisitahin nyo rin po yung Facebook page natin, nakikita nyo ngayon sa screen, yung Facebook page natin na nagbibigay ng mga words to ponder at inspirasyon na mga post. Inspiring, something na panguhugutan ninyo ng lakas. Kung sa mga panahon na nangihina na kayo, bisitahin nyo po yung Facebook page natin. Araw-araw po ako nagpo-post dyan. At kung may mga announcement tayo, dyan din po ako nagpo-post. On this vlog, pag-uusapan natin, ibabahagi ko po sa inyo yung mga masaswerteng petsa para sa grand opening ng negosyo ngayong 2026. So, ihanda nyo po ang panulat ninyo, ihanda nyo yung screenshot ninyo. Kung marunong kayong mag-screenshot, screenshot nyo. Kung hindi kayo marunong mag-screenshot, you can replay later on. Kung hindi kayo makahabol, replay later on. Kung kaya nyong habulin, ay ihanda ninyo yung papel at ballpen ninyo para isulat ninyo yung mga petsa kung kailan maswerte magbukas ng negosyo. Napakahalaga po in Feng Shui, we follow the almanac, the farmer's almanac, lalong-lalo na sa mga mahalagang activities na gagawin natin tulad na lang ng pagbubukas ng negosyo. Kahit anong klaseng negosyo, mapamaliit na negosyo man ito o higanteng negosyo ito, all of these follow a specific petsa kung saan maswerte gawin ang grand opening o unang araw ng pagbubukas ninyo ng negosyo. Asahan nyo rin po na magkakaroon tayo ng separate na vlog, ibang petsa na vlog kung saan ibabahagi ko po sa inyo ano dapat ang mga masuswerteng paghahanda bago ang grand opening. At sa araw mismo ng grand opening, ano-ano ang mga pwede nating gawin, ano-ano ang mga pwede nating ihanda, ano ang bawal at hindi pwede, at ano naman yung mga pwede nating gawin sa paghahanda hanggang sa araw mismo ng pagbubukas ng inyong mga negosyo. Ulitin ko, hindi lamang ito pang malakihan negosyo, kahit karinderya o sari-sari store o online business ay naaangkop din po ang petsa na ito o ang mga petsa na babanggitin ko mamaya. Napakahalaga po na kung gusto nyo na maging tama ang simula, simulan mo sa pagpili ng tamang petsa na maswerte para sa pagbubukas ng negosyo. Ang pagpipili at pagpa-follow ng tamang petsa ay magbibigay sa inyo ng assurance at magiging kampante ka na yung negosyo mo ay tatagal. Hindi siya magsisira ng ganon kadali. Ito'y lalaban despite of the challenges, despite of the crisis, ang negosyo mo ay lalaban. Of course, nandyan din po yung tamang mindset, tamang relasyon at pakikitungo sa mga customers, kasama na rin po ang tamang pakikitungo sa mga empleyado nyo po. Dahil kahit anong pampaswerte at kahit anong sunod ninyo sa mga masaswerteng araw, and i-follow religiously yung mga masaswerteng petsa, kung ang ugali nyo naman pala ay, kasing ugali kayo ni Lucifer, hindi talaga kayo saswertehin. Kung tratuhin ninyo yung mga trabahante at customer ninyo ay hindi ganun kaganda, hindi po talaga kayo saswertehin. Ano-anong mga araw o petsa ang masaswerte ngayong January para sa pagbubukas ng negosyo? Ito ay ang January 3, araw na Sabado. Maliban lang kung ang may-ari ng negosyo ay si Ship, kasi nasa clash zodiac sign. Ngayon, nilista ko po para hindi kayo ma-confuse, nasali at sinali ko po, sinigurado kong isali yung clash na sign. Ibig sabihin, kahit maswerte ang petsa na yan, kung ang animal sign mo ay nakasali at ikaw yung may-ari ng negosyo, wag na wag kang magbubukas or mag-grand opening. So, hanapin nyo na lang yung petsa na pinakamalapit na hindi ikaw ay
Clash Zodiac Sign. January 5, Lunes, maliban lang kung ang may-ari ng negosyo ay si Rooster. January 10, araw na Sabado, maliban lang kung ang may-ari ng negosyo ay si Tiger. January 13, Martes, maliban lang kung ang may-ari ng negosyo ay si Snake. January 16, Biyernes, maliban lang kay Monkey. January 17, Sabado, maliban lang kay Rooster. At January 22, Thursday, maliban lang kay Tiger. So sinasabi natin maliban lang sa class zodiac sign na specific. Ibig sabihin, uulitin ko na kung yung animal zodiac sign mo ay in clash sa araw na yan, hanap ka ng ibang petsa. February naman, sa buwan ng Pebrero 2026, ang maswerte o mga masaswerteng araw para sa grand opening ng negosyo ay February 3, araw na Martes, maliban lang kay Tiger. February 10, araw na Martes, maliban lang kay Rooster. February 13, araw na Biyernes, maliban lang kay Rat. February 19, araw na Huwebes, maliban lang kay Horse. At February 28, Sabado, maliban lang kay Rabbit. March 2026, ang mga petsa na maswerte para sa business opening or pagbubukas ng negosyo. March 3, araw na Martes, maliban lang kay Horse. March 8, araw na Linggo, maliban lang kay Pig. March 13, araw na Biyernes, maliban lang kay Dragon. March 14, araw na Sabado, maliban lang kay Snake. March 18, araw na Miyerkules, maliban lang kay Rooster. At March 20, araw na Biyernes, maliban lang kay Pig. Sa Abril naman, ang mga petsa kung saan maswerte magbukas ng negosyo. April 3, araw na Biyernes, maliban lang kay Ox. April 10, araw na Friday, maliban lang kay Monkey. April 14, araw na Tuesday, maliban lang kay Rat. April 20, araw na Monday, maliban lang kay Horse. April 22, araw na Wednesday or Miyerkules, maliban lang kay Monkey. And April 26, araw na Linggo, maliban lang kay Rat. Sa Mayo naman, ang mga masaswerteng petsa kung saan magbubukas kayo dapat ng negosyo, grand opening, unang araw na mag-ooperate kayo sa negosyo ninyo. May 4, araw na Lunes, maliban lang kay Monkey. May 5, araw na Martes, maliban lang kay Rooster. May 8, araw na Biyernes, maliban lang kay Rat. May 11, araw na Lunes, maliban lang kay Rabbit. May 15, Biyernes, maliban lang kay Sheep. May 17, araw na Linggo, maliban lang kay Rooster. May 22, araw na Biyernes, maliban lang kay Tiger. May 23, araw na Sabado, maliban lang kay Rabbit. May 27, araw na Miyerkules, maliban lang kay Sheep. May 29, araw na Biyernes, maliban lang kay Rooster. Buwan ng June 2026, ang mga araw na masaswerte na dapat nyong piliin kung magpaplano kayong magbukas ng negosyo ay June 8, Monday, maliban lang kay Sheep. June 9, Martes, maliban lang kay Monkey. June 14, Linggo, maliban lang kay Ox. June 15, Lunes, maliban lang kay Tiger. June 21, Linggo, maliban lang kay Monkey. And June 27, Linggo, maliban lang kay Tiger. Sa buwan ng July 2026, narito ang mga masaswerteng petsa na pwede kayong mag-grand opening ng negosyo at ang mga animal zodiac sign na dapat hindi ipilit na mag-grand opening sila sa araw na yan. July 3, araw na Biyernes, maliban lang kay Monkey. July 9, araw na Huwebes, maliban lang kay Tiger. July 10, Biyernes, maliban lang kay Rabbit. July 15, Miyerkules, maliban lang kay Monkey. July 16, Huwebes, maliban lang kay Rooster. July 22, Wednesday, maliban lang kay Rabbit. July 24, Biyernes, maliban lang kay Snake. At July 27, Lunes, maliban lang kay Monkey. August naman po tayo. Bago ako magpatuloy, may paalala po ako. Kadalasan, August pumapasok yung Hungry Ghost. Ulitin natin, paalala po, matinding paalala para sa lahat. Pag ang August ay natugma ang petsa na yan as Hungry Ghost,
huwag nyong ipilit na mag-grand opening. In fact, hindi advisable na on the Hungry Ghost Month, pagsimula mismo ng Hungry Ghost Month hanggang sa pagtatapos ng Hungry Ghost Month, hindi maswerte ang mag-grand opening ng negosyo. Kasalan, hindi rin maswerte. Nasubaybayan ko na po, nakita ko na po, maraming naghiwalay na kasi yung kasal nila talaga, matagal sila nagka-girlfriend, boyfriend tanggap ng pamilya, tanggap sila ng kanilang pamilya, walang problema sa pera, pero nagkahiwalay at natugma nung when I checked their wedding, Hungry Ghost Month nung ginawa yung wedding nila. The same as well with businesses. Ang mga negosyong binubuksan on Hungry Ghost or Hungry Ghost Month ay hindi nagtatagumpay. Okay? Kaya kahit masalin natin yung petsa na yon, kasi hindi ko pa na-check yung specific days or petsa ng Hungry Ghost, please panoorin nyo on August or prior to August, mag-release tayo ng mga babala, paalala patungkol sa Hungry Ghost para ma-remind kayo kung magbubukas ba kayo ng negosyo sa araw na yan o hindi. And August 2026, August 3, Lunes, maliban lang kay Rabbit. August 10, Lunes, maliban lang kay Dog. August 11, Martes, maliban lang kay Pig. August 21, Biyernes, maliban lang kay Rooster. And August 22, Sabado, maliban lang kay Dog. September naman, September 2026, September 3, Huwebes, maliban lang kay Dog. September 4, Biyernes, maliban lang kay Pig. September 5, Sabado, maliban lang kay Rat. September 10, Huwebes, maliban lang kay Snake. September 12, Sabado, maliban lang kay Sheep. September 16, Miyerkules, maliban lang kay Pig. September 21, Monday, maliban lang kay Dragon. And September 22, Tuesday, maliban lang kay Snake. And finally, September 28, Lunes, maliban lang kay Pig. October naman tayo, month of October 2026, ang mga masaswerteng petsa para sa grand opening o first day ng negosyo ninyo. October 4, Linggo or Sunday, maliban lang kay Snake. October 6, Martes, maliban lang kay Sheep. October 11, Sunday, maliban lang kay Rat. October 13, Martes, maliban lang kay Tiger. October 23, Friday, maliban lang kay Rat. And October 29, Thursday, maliban lang kay Horse. Sa buwan naman ng November taong 2026, ang mga masaswerteng petsa para sa pagbubukas ng negosyo o grand opening o first day ng negosyo ninyo, both physical store and even online. Maliit man na negosyo na yan o malaking negosyo, mas mainam you follow the Feng Shui calendar. November 4, Wednesday, maliban lang kay Rat. November 12, Thursday, maliban lang kay Monkey. November 13, Friday, maliban lang kay Rooster. November 16, Lunes, maliban lang kay Rat. November 19, Thursday, maliban lang kay Rabbit. November 22, Linggo, maliban lang kay Horse. And finally, on November 24, Tuesday, maliban lang kay Monkey. So, December 2026, December 1 ay maswerte para sa pagbubukas ng negosyo. Martes yan, maliban lang kay Rabbit. December 6, Sunday, maliban lang kay Monkey. December 18, Biyernes, maliban lang kay Monkey. And December 29, Martes, maliban lang kay Sheep. Gusto ko pong magpasalamat. Nagsimula lang tayo sa pamimigay ng mga school kit na nakikita ninyo. Nilagay natin sa plastic envelope. 'Di ba? Hinatiran natin ang mga bata sa bundok, sa tribo ng Iskaya. At dumating din tayo sa Yolanda Village, sa Tacloban City. Binigyan din natin yung mga anak ng mga Yolanda survivors. At nung Kapaskuhan, naghatid din tayo ng konting ngiti at saya sa mga bata na nasa hospital. Sa inyo pong donasyon, malaking tulong po ito para mas marami pang school bags ang mapagawa ko po, maibigay natin at para makapagpatuloy ang mga bata sa kanilang pag-aaral. Mga elementary na graduating students ang bibigyan po natin at mga kindergarten para sa susunod na pasukan, kasi 1 month lang yata yung vacation nila,
hindi na po problemahin ng nanay at tatay ang pambili ng bag kasi sagot na natin. Okay? At rest assured, maganda yung bag na ibinibigay natin at saka matibay. Sa inyong mga donasyon po, nandyan po sa screen natin yung RCBC Peso account, yung BPI Peso account at ang GCash account po natin.